Nung 12 years old ako, gumulo yung buhay ko kasi my parents separated. I thought before na kasalanan ko kung bakit sila naghiwalay. I thought na maybe I'm not good enough. So I blame myself. Nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya ang mga magulang ni Kay. Kaya naman pinagpasapasahan silang magkapatid ng kanilang mga kamag-anak. Bagamat nagbibigay ng sustento ang kanilang ama, hindi pa rin maitago ang hirap ng wala sa kanilang piling. Naramdaman ko that time na we are abandoned. In a young age, kailangan kong maging nanay at tatay sa brother ko. During that time, sobrang dilim na ng buhay ko. Parang pasan ko na yung buong problema. Nagtampo ako sa Diyos. Nagtampo ako sa Kanya na bakit sa dami-dami ng family, bakit sa family ko pa nangyari yun? Why you allow this to me? Dahil sa paghampas ng mga pagsubok, unti-unting napanghinaan ng loob si Kay. Bumaba rin ang tingin niya sa mga kababaihan at nawalan siya ng pagpapahalaga sa sarili dulot ng sakit at trauma ng nakaraan. Kung yung mga babae iniiwan, hindi pinaglalaban, so maybe no one will love me, no one will pursue me, or no one will show na mahal ako. Kasi nga, mismo yung papa ko na nag-promise sa akin na ako lang yung huling babaeng mamahalin niya, sinira niya yung tiwala. Na-depress ako to the point na gusto ko nang patayin yung sarili ko. But every time na gusto ko nang gawin, there's a still small voice na nagsasabi na I'm here. Kung iniwan ka na ng lahat ng tao, I will never leave you. Nakarinig si Kay sa Panginoon nang ibahagi sa kanya ng isang missionary ang salita ng Diyos. Dahil dito ay nagkaroon siya ng kalakasan sa gitna ng matinding kalungkutan. Sabi niya lang sa akin, mahal tayo lahat ni God, and God wants na i-share yung goodness niya and yung love niya sa ibang tao. Nagkaroon ako ng peace sa heart, and doon na po nag-start na naging mentor ko siya, Bible studyhan niya ako, and after high school, I also decided na maging missionary. Sa isang Women's Month series ng online show na Beyond Small Talk, nakahanap siya ng isa pang karamay. You know, the beauty in all of this is how every heart situation that we struggle with is always an opportunity to run to God. Right. Kasi dalawa lang naman option mo, either you run away or you run to God. But then if you think of it as God's way of pulling you closer to Him and you depending on God more, then I think every problem is a blessing. Doon po ako parang mas na-encourage na God has a purpose for me, why He allow all those trials and all those suffering and rejection and abandonment na na-experience ko that time. I'm discipling young women, and most of them are from broken family also. And doon ko na po mas nakita yung purpose ni God for me is to share also yung from brokenness to wholeness from the Lord, and yung abandonment na naramdaman mo, God will also restore you as a woman. At sa patuloy na panonood niya ng Beyond Small Talk webisodes, unti-unti na rin siyang nagising sa katotohanan tungkol sa kanyang halaga na matatagpuan lamang sa Panginoon. Kung before po, I'm always thinking na I'm not good enough, I'm not pretty enough, I'm not smart enough, I'm nothing. God changed that na you are special in my eyes, that you are my beloved. He saw me as a valued woman, a God who loved me and gave Himself for me. Sa paglalim niya sa pananampalataya, natuto rin si Kay na magpatawad sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ama. Mas naging close kami ng papa ko nung nasa and mas naging strong yung relationship ko with my dad ngayon. And also with my mom. She received Jesus also as her personal Lord and Savior. Both of them now are my best friends. I'm free now. I'm free from hatred. I'm free from anger sa parents ko. Now I'm happy with them na I have two family. Patuloy na ibinabahagi ni Kay sa mga kabataan at kababaihan ang pag-ibig ng Diyos bilang missionary sa Youth with a Mission. I'm grateful and thankful sa CBN Asia for releasing a lot of episode and content for to glorify God, and through that mas na-inspire kaming mga new generation ngayon to serve God, and dahil
din doon, mas nag-grow ka sa Lord.